sa luha ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Kasama po ng ating mga personal na intensyon at mga intensyon ng nagpamisa ngayong umagang ito, patuloy ang ating pagdarasal sa lahat ng mga may sakit, sa lahat ng mga nanghihina ang loob, sa lahat ng mga napalayo na sa Panginoon dahil sa pananatili na matigas ang loob at ayaw magbalik loob sa Diyos. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan, lalo na sa maraming beses na tayo ay naging mayabang. Sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinalalakas mo ang loob ng mga nananalig. Niloob mong magkaroon ng katangi-tanging kakayanan ang obispong si San Juan Crisostomo sa paglalahad sa iyong salita at sa pagtitiis ng mga pasakit, buhat sa mga ayaw tumanggap sa iyong aral. Ipagkaloob mong kaming matuto sa kanyang pinagmamalasakitang ilahad, ay mapalakas ng halimbawa ng kanyang pangpaumanhing di mabubuwag. Iniluluhog namin ito sa pagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ngayon nangangaral ako ng mabuting balita ay maaari na akong magmalaki. Iyan ang tungkuling iniatang sa akin. Saab ako kung hindi ako ipinangangaral ang mabuting balita, kung ginagawa ko ito sa aking sarili, kalooban, ako'y may gantimpalang hihintayin. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin, sapagkat ito'y pinagkakatiwala sa akin. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang maipangaral ko ng walang bayad ang mabuting balita
at ang di ko pagkuha ng nauukol sa akin bilang tagapangaral. Malaya ako at di alipin ni numan, ngunit napaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng lalong marami. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang ang ilan man lamang ay mailigtas ko kahit sa anong paraan. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita upang makibahagi ako sa mga pagpapala nito. Alam ninyo na ang mga kasalis takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang putong na panandalian lamang. Ngunit ang putong na hinahangad natin ay panghabang panahon. Kaya ako'y tumatakbo patungo sa isang tiyak na hangganan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang sarili. Baka pagkatapos kong mangaral sa iba, ay ako naman ang itakwil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay ng Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga mayay nagpupugad. Maging ibong layang-layang, sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O poon, Hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo'y umaasay masasabing mapalad din silang mga naghahangad nang sa siyo'y makarating. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang haring dakila, ang tunay naming sanggalang. Kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay. Sa sinumang ang gawain ay matuwid at marangal. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad ng patalinhaga, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro,
ngunit kapag lubusang naturuan, siya ay magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing," gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakakita kang mabuti, sa gayon maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isa sa kahinaan natin bilang tao, bukod sa tawag ng laman, alam naman nating maraming mga kasangay ito, ay pride. Kung ating babalikan ang lumang tipan sa pagbagsak ng ating mga ninuno ayon sa kasaysayan ng pagliligtas, bagamat ito ay pinababa ayon sa ating kaalaman nung tayo nag-aaral pa o kakayahang umalam nung tayo nag-aaral pa ng katisismo, ay sinasabing ang dahilan ay dahil kumain ng ipinagbabawal na bunga ng puno, ng prutas, ng bunga ng ipinagbabawal na, ano ba yun sa Tagalog? They ate the fruit of the forbidden tree. Yun sa Ingles. Mahirap Tagalogin. At pag binigyan natin ng mas malalim na pakahulugan yan, sabi ng mga katikista ng mga bata, yun daw ay mansanas. Wala naman sinabing mansanas iyon sa banal na kasulatan. Basta ang sinabi ay kumain ng bunga ng kumain ng bunga ng ipinagbabawal na, ano ba yun? They ate They ate the fruit of the forbidden tree. Pag tiningnan mo sa mas malalim na pananaw, ang ibig lang sabihin nito, sumuway ang tao sa ipinagbili ng Diyos. Disobedience. And disobedience is actually pride. Pag tiningnan mo sa 7 capital sins, iniugnay mo sa 7 capital sins, pride yan. Hindi sinunod ng tao ang Diyos. At maraming bumabagsak dyan sa pride. Lahat tayo'y bumabagsak dyan. Ilang pamilya ang nawasak dahil ayaw magbigay ng isa sa spouses. Ilang relationship sana ang nasave kung parehong mapagpakumbaba ang ama at ina. Pero because of pride, mas ginusto pa nila na mawasak ang pamilya. Kung minsan, hindi natin napapansin, kapag tayo ay may narating na kaunti, lumalaki ang ating ulo, pride. Nakarating laang ng ibang bansa, ayaw nang kumain ng tuyo, doon naman lumaki. Nakatira lang sa ibang bansa, nakasimoy ng mabango at nakapasok ng magandang environment, magandang opisina. Pagdating sa Pilipinas, diring-diri na sa traffic, diring-diri na sa kung ano man, na para bagang hindi lumaki din sa Pilipinas. Nakaranas lang ng kaunting traffic, nakaranas lang ng kaunting init. Akala mo ay ang layo na ng narating. Pride ang tawag dyan. At dyan tayo pinapaalalahanan ng unang pagbasa. Dyan din tayo pinapaalalahanan ng ikalawang pagbasa, ang mabuting balita. Sabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa unang pagbasa,
wala siyang kayang ipagmalaki sa pagpapahayag ng mabuting balita, sapagkat yan ay biyaya ng Diyos, ay privilege given Him. Na kahit siya'y pinupuri ng maraming tao sa kanyang galing sa pagpapahayag ng mabuting balita, kung ito ay magbubunga ng laki ng kanyang ulo, walang saysay ang lahat ng ito. At yan ay ipinapaalala sa atin ng unang pagbasa na sinuportahan ng ikalawang pagbasa. Kaya sa ating paglago o pagnanais na lumago bilang Kristiyano, mag-iingat tayo sa ating idol o sa ating sinusundan o sa ating iniidolo sa tamang pamumuhay bilang Kristiyano. Bakit? Sapagkat baka maling tao o maling turo ang ating sinusundan. At kapag ganyan, ang ating nasundan ay hindi si Jesus at hindi kaharian ng Diyos ang ating mapupuntahan. Kapag ang kaibigan mo na iyong nilapitan o yung close friend mo na iyong nilapitan, nung kayo ay nag-aaway ng iyong asawa at napaghingahan mo ng iyong sama ng loob, ang turo sa iyo, gumanti ka, mag-isip-isip kayo, tunay ba yung kaibigan? Kapag niloko ka, at lumapit ka sa ibang tao para humingi ng payo, at ang ipinayo sa iyo ay gawin mo din sa kanya ang ginawa sa iyo, mag-isip-isip po kayo. Sapagkat baka ang nagtuturo sa inyo at ang itinuturo sa inyo ay mali, ay hindi ninyo marating ang isang buhay Kristiyano, sapagkat mali ang inyong napapagkonsultahan, ang inyong tinutularan. Sabi sa ikalawang pagbasa, papaanong maaakay ng isang bulag ang kapwa bulag? Tunay na tunay yan. Kaya kung ang nilalapitan nyo at ang hinihingan nyo ng payo, sa halip na banal na kasulatan, sa halip na simbahan, ay doon kayo pumupunta sa nagtuturo sa inyo para mamuhi sa inyong kapwa, ay mali ang inyong napupuntahan. At hindi kayo madadala niyan sa kabanalan. Pride ang tawag dyan. Madaling tanggapin at masarap sa puso bilang tao na siyang itinuturo ng mundo na gumanti sa kapwa, na manatili sa yabang, na manatili sa mga mundong ating ipinagmamalaki. Pero ang lahat ng yan ay walang kabuluhan. Sapagkat kung ang mga ito ay hindi magdadala sa atin sa ating Panginoong Hesus at sa buhay na ating inaasam bilang Kristiyano, does not make sense at all. Yan ang paalaala sa atin ng buhay ni St. John Chrysostom, na ngayon ay ating ginugunita. Sa kanyang naging buhay, dahil siya ay mahusay mangaral, ang daming tumuligsa sa kanya. Ang daming kumalaban sa kanya. Ang daming nanakit sa kanya. Pero sa halip na siya'y gumanti, siya ay nagpakumbaba. At umasa
Sa kabila ng kanyang galing at talino, saan? Sa turo at aral ng Diyos. Sa turo ng ating Panginoong Hesus na tama na kanyang sinusundan. Kaya nga hindi nakapagtataka kung bakit ginantimpalaan siya ng Panginoon sa pamamagitan ng inang simbahan ng pinakamataas na gantimpala, ang pagiging pantas at santo ng inang simbahan. Mga kapatid, batid ko po dahil karanasan nating lahat na malaki ang tukso na tayo'y maging matigas ang loob because of pride. At tingnan ang iba na mahina at maraming pagkukulang, samantalang hindi natin maamin sa ating sarili ang ating mga kahinaan. Pride po ang tawag diyan. At tayo ay pinapaalalahanan ng mga pagbasa na huwag manatili sa ganyang disposisyon. Laging magpapakumbaba anuman ang marating natin sa buhay. Tatandaan natin, nagaanuman kalayo o kataas ng lipad ang ating narating, mananatiling ang dalawang paa natin ay nakatungtong sa lupa. At darating din ang panahon, pagpantay ng ating paa, babalik din tayo sa lupa. Wala tayong madadala, wala tayong maipagmamalaki. Tanging ang pananampalataya lang natin at pagsunod sa ating Panginoong Hesus ang magiging baon natin pagdating sa buhay sa kabila. Huwag tayong matigas ang puso. Huwag nating panatilihin ang pride sa ating mga puso. Sundan natin ang turo ng totoong guro, ang ating Panginoong Hesus. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawan ang Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming kusang loob na paghahain. Ngayong si San Juan Crisostomo ay ginugunita namin. Yayamang sa kanyang tagubilin, iniaalay namin ang buong puso ang sarili namin upang ikaw ay purihin. Sa pagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Crisostomo ay pinararangalan sa pumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya sa Jesucristo na maasahan sa katapatan na inihahayag sa pangangasiwa ng sambayanan. Ang mga lasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol.
Kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, O may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan, dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagulat sa bulag, sa pilayay ng palakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu gawing banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinilisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, Bapa sa amin, ang kaharian mo, sundin ang iyong kalooban, sa lupa gayon sa langit. Bigyan mo kami ng bawat araw
kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaulad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. O Jesus, ilumina mo aking sugatang
kapwa ko kasing bigo. Jesus, inumin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa ko kasing bigo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo namin sa banal na pakikinabang ay magpatibay nawa sa amin sa iyong pagmamahal at magdulot ng ibayong katapatan sa paglalahad namin ng iyong katotohanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso'y nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus, na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, bahagi ng mga gawain sa pagdiriwang ng kapistahan ni Santo Padre Pio. Tayo po ay magkakaroon ng free medical consultation dito sa Pambansang Dambana sa pangunguna ng UST Medical Alumni Association ngayong darating na September 15. Kami po ay nag-aanyaya sa mga nais magpakonsulta sa mga doktor ng PEDYA, Family Med, Surgical, OB-GYN, Derma at ENT. Ito po ay bukas sa kahit anong edad. Mangyaring magtungo sa opisina ng Pambansang Dambana upang magpalista hanggang ngayon, September 13. Ikalima, sa darating na January 2025 ay susuportahan ng Pambansang Dambana ang gaganaping 129th Plenary Assembly ng Catholic Bishop Conference of the Philippines or CBCP, dito sa Archdiocese ng Lipa. Bahagi ng paghahanda para sa mahalagang pagdiriwang na ito ng mga obispo ng Pilipinas, kami po ay kumakatok sa inyong mabubuting puso upang matugunan ang mga pinansyal na pangangailangan. Mayroon pong mga sobre na ipinamimigay ng ating tagapaglingkod para sa inyong mga handog na lubos nating pasasalamatan. Ang inyong tulong at pananalangin ay malaking bahagi sa pagtatagumpay ng pagpupulong na ito. Maraming salamat po.
Ika-6, simula po ngayong September 14 hanggang 22, ay isasagawa ang nobena at misa sa karangalan ni Santo Padre Pio. Ito po ay sa ika-5 ng hapon araw-araw at ika-6 ng gabi kapag linggo. Mangyaring magabayan po kayo ng mga hanay na gawain na makikita sa screen, sa ating Facebook page at sa mga tarpaulin sa paligid ng dambana. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makisa. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Available na po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, amang makapangyarihan, upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imaheng dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.